Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 93 verses 1 and 2. Ang Panginoon ay naghahari, siya'y nananamit ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamit ng kalakasan, siya'y nagbigkis niyaon. Ang sanglibutan naman ay natatag na hindi mababago. Ang luklukan mo'y natatag ng una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 93 verse 3. Tumataas nga ho, Yahweh, ang tubig ng mga ilog, lumalakas ang nagaslas habang siya'y umaagos. Maingay na nga ang alon, katulad ay pagkalabog. Amen. God bless po sa ating lahat. Blessed morning po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 93 verse 4. Ang sabi po dito, parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog. Malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito si Yahweh na dakilang Diyos. Amen. Makikita po natin dito na ang Panginoon ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang unos o malalakas na alon ng dagat. Pinapakita dito na kahit gaano kalaki ang problema, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang lutasin anuman ang mga problema natin. Tandaan po natin na anuman ang kinakaharap natin sa ngayon, kontrolado ni Lord ang lahat. Iwasan natin ang mag-alala dahil hindi tayo pababayaan ni Lord o iiwanan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good evening! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 93 verse 5. Sabi dito, walang hanggan o Yahweh ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Saan nga ba nakatayo ang templo ng ating Panginoon? Ganito ko talaga siya naunawaan na si Lord na ang maghari. Diba? Kapag tayo ay nakatanggap na ng Holy Spirit, dito na siya nanirahan sa atin. Ito na po yung temple niya. Our body is a temple na. So, yung holiness ng Panginoon ay makikita yun sa atin. Yun na yung earthly temple niya is our body. Then, dahil na-separate ka na, yung moral integrity mo ay ibang-iba na sa dating ikaw. Ganun siya. Ganun ko siya tinitignan. Pag binasa natin sa English translation, napakaganda. Sabi dito, your laws are so faithful. Holiness decorates your house. Diba? So, dito yan sa puso natin nanirahan sa ating body. So, kapag yung holiness nakita sa atin, yan na yung characteristic ng Christ na makikita sa atin. Yan yung nagpapaganda. Yan yung ilaw. Reflecting the characteristic of God. Yun na po yung makikita sa atin. Yun lamang po. Magandang araw.